yung ating problema dyan sa West Philippine Sea, napakaliit na problema po yan. Hindi po dapat palakihin yan, pero pinapalaki po ng ibang mga grupo na ang kanila pong mga tingin ay maaari pong pagkakita nila. Kung sakaling tayo ay bibili ng maraming mga armas, kanino tayo kukuha? Galing sa India, Indonesia, sa South Korea, Amerika. Yun ba yung gusto nila? Kaya kailangan nating armasan ang ating Armed Forces of the Philippines dahil po dyan sa problema sa West Philippines. Hindi po dapat. Hindi po dapat. Kasi maliit lamang po na problema yan. Kung ikumpara po natin doon sa malaking relasyon natin sa China. Alalahanin natin ang ating trade relations sa China, umaabot yan ng $60 billion every year. Yun yung nasa record, pero alam naman natin mayroon pang mga ibang mga transaksyon dyan na hindi na rin po siguro pumapasok sa official records ng ating pamahalaan. Sa aking pakiwari ay umaabot ng mga $75 billion yung nagaganap na yearly trade relations natin sa China. Usapin po sa geopolitics. Recently, sinabi po ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa China na hindi raw nila tayo pwedeng diktahan kung paano tayo makikipagtungo sa Taiwan. Ang isyong ito ay lumabas hinggil po sa napabalitang merong isang Taiwanese diplomat na pumunta dito sa Pilipinas na ikinagalit po ng China. Ano po ba itong issue na ito at ano po ang One China policy na napagkasunduan ng Pilipinas ng China na sundin po natin bilang tayo po ay may ugnayan sa bansang China? Maliwanag po kasi sa pinirmahan ng ating bansa nung naitayo yung diplomatic relations sa pamamagitan po ng bansang China at saka ng Pilipinas noong 1975 na iisa lamang po yung China na re-recognize natin at yan po yung People's Republic of China na nasa Beijing. Ang Taiwan kasi ay probinsya lamang po yan ng China. Nung mga nakaraang panahon, 1949, tumakbo po ang gobyerno ng Republic of China. Ito yung grupo ng Nationalist Chinese na pinamumunuan po ni General Chiang Kai-shek nung natalo na po sila sa Civil War sa China, ay nagkubli po sila dyan sa Taiwan. At nagkaroon ng kasunduan ang Amerika at ang People's Republic of China na hindi na nila gagambalain muna ang Taiwan at hindi na nila hahabulin si Chiang Kai-shek dyan sa Taiwan. Kaya naging dalawa ang gobyerno ng China, yung Republic of China na pinamumunuan ni Chiang Kai-shek, napunta yan sa Taiwan, at saka yung People's Republic of China na pinamumunuan naman ni Mao Zedong na siya na po yung naging pinuno ng bansang People's Republic of China na naitatag noong 1949. Noong mga 1970s, nagkaroon na ng ugnayan yung People's Republic of China at ang Amerika. Sa pamumuno po yan ni Mao Zedong at ni former President Richard Nixon. At yun, pinag-umpisa na po nila yung pag-uusapan nilang pag-establish ng diplomatic relations ng Amerika at ng Beijing o ng China. At ang Pilipinas ay napakiramdaman din ng ating bansa na kinakailangan na kilalanin na natin ang People's Republic of China. Kaya noong 1975, na itatag yung diplomatic relations ng Pilipinas at ng China at nagkaroon ng pirmahan ng June Communique na iisa lamang na China ang ating re-recognize. At yun po yung gobyerno sa Beijing o yung People's Republic of China. Yun naman pong sa Taiwan, wala na, iniwanan na natin yan. Pero ipinagpatuloy pa rin natin ang ugnayan sa Taiwan bilang probinsya ng China at nire-recognize natin yung economic relations. Kaya nagtayo tayo ng Manila Economic Cultural Office sa Taiwan at ang Taiwan naman nagtayo rin dito sa Pilipinas ng Taiwan Economic Cooperation Office nila o TECO. So ang ugnayan natin sa Taiwan ay pang-ekonomiya lamang, hindi pang-diplomasya o pang-gobyerno. Kasi kung gagawin po natin yan, violation po yan ng One China policy. Violation po yan nung pinirmahan ng Pilipinas sa ugnayan sa Beijing o sa People's Republic of China. Kaya maliwanag na hindi dapat na ang Pilipinas ay kalingain nila o kaya bigyan nila ng napakataas na importansya
ang mga opisyal ng Taiwan na matataas, lalong-lalo na yung mga may rangkong mga ministro o kaya yung mga sekretary o kaya na may rangkong presidente o kung ano man po yung rangko nila sa gobyerno sa Taiwan, pag bumisita po sila dito sa Pilipinas, ay hindi po sila dapat bigyan ng parang pagbibigay natin ng respeto sa mga totoong kinatawan ng China. Ang nangyayari kasi, para bang tayo ay nagiging sunod-sunuran doon sa mga sinasabi ng Amerika ngayon at dahil nga sa malawakan at matinding kompetensya ng Amerika at ng China ngayon, sila ang dalawang pinakamalakas na bansa sa buong mundo ngayon. Sa ekonomiya, halos pantay na po yan o baka nakakalamang na po ang China pag pinag-uusapan ang ekonomiya. At sa military naman, ay pangalawa ang China sa Amerika. Wala tayong pagdidibatihan po dyan. Dito ngayon pumapasok yung ating bansa na nasusuong tayo dito sa hidwaan ng China at ng Amerika na wala naman po tayo dapat na pakialam sa kanilang matinding labanan sa ekonomiya, sa labanan nila kung sakali man po magkaroon ng problema sa seguridad, huwag tayong makikialam. Pero kung yung mga pronouncement po ng kagawaran ng tanggulan o kaya Department of National Defense or ng Armed Forces, hindi po sila dapat na nagsasalita patungkol po dyan. Dapat po ang nagsasalita yung Department of Foreign Affairs po natin. At maliwanag naman yung sinabi ni Secretary Lazaro, si Secretary Tess Lazaro ng Department of Foreign Affairs, na hindi po yun opisyal na re-recognize ng ating pamahalaan yung pagbisita ng mataas na opisyal po ng Taiwan dito sa atin. At tama na po yun. Dapat doon na tumigil na. Hindi na po dapat pang magsalita ang iba pang opisyal ng pamahalaan tungkol po dyan sa masalimuot na relasyon ng Pilipinas sa China at yung masalimuot ding relasyon ng Pilipinas ngayon sa Taiwan, dahil inuulit ko, ang relasyon natin sa Taiwan ay pang-ekonomiya lamang, pang-negosyo po lamang, pang-hanap buhay. Hindi po tayo pwedeng makipagrelasyon sa Taiwan sa pamamagitan po ng diplomasya o opisyal na relasyon ng gobyerno, dahil po yan mababayulit po natin yung One China policy. Opo, Attorney, binanggit po yung kadahilanan na di tayo pwedeng diktahan dahil meron tayong Philippine sovereignty, no? Pero nangangahulugan ba na itong salitang Philippine sovereignty ay hindi na natin igagalang yung mga international treaty na mismong Pilipinas ang pumirma, katuwang yung ating mga allied countries, Attorney? Maliwanag sa international law, meron tayong tinatawag na principle or doctrine of pacta sunt servanda. Itong doctrine of pacta sunt servanda, pag ikaw ay pumirma sa isang international agreement o kaya tratado, you have to observe your obligations in good faith. Kailangan po yan. Nakalagay po yan sa ating saligang batas that we follow One China policy, we follow independent foreign policy, and nilagay po yan sa ating Constitution that we adopt the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Yan po yung provision po ng Article 2. Kung hindi ako nagkakamali, Section 3 ng ating saligang batas, no? Na sundin po natin itong mga prinsipyo at mga doktrina at mga batas o tratado na ating pinipirmahan. Kung hindi, magkakaroon talaga ng kaguluhan po yan. Yung mapahayag po nila, hindi tayo pwedeng diktahan ng kahit na anong bansa. China man yan, or ng Amerika, o ng Europa, hindi tayo dapat madidiktahan yan. Pero sa nakikita natin, parang ang nagdidikta sa atin, Amerika Kung ano yung gusto ng Amerika, yun ang sinusunod natin Hindi ba? Pero kung ang tingin po ng ating pamahalaan at ang tingin po ng Departamento ng Tanggulan o Department of National Defense or ng Armed Forces of the Philippines ay hindi na po tayo makikipag-ugnayan sa China, liwanagin na natin yung position po ng Pilipinas po dyan para hindi po mapipiligro yung ating sitwasyon. Dahil sa ngayon, mas malaki po ang mawawala sa atin kung sakali man pong hindi natin mapagtibay itong kasunduan ng Pilipinas at ng China at ipagpapalit po natin ang sitwasyon po ng ating ekonomiya at ng seguridad po natin
dahil sa kagustuhan po ng ibang bansa. Uulitin ko, hindi po tayo pwedeng madiktahan ng sino mang bansa ng Amerika, ng China, ng Europa, ng Japan, ng Australia o ng kahit na anumang pong bansa. Kasi nga po tayo, sovereignty po tayo, may soberenya po tayo. Pero alalahanin po natin ang nakasad sa ating saligang batas. We follow independent foreign policy. We adopt the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Opo, sa kanya pong speech sa New Delhi, sa isa pong speaking engagement sa New Delhi, India, sinabi po ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay hindi po maiiwas sa Taiwan conflict due po sa maraming mga kadahilanan, lalo na daw po yung proximity o kalapit natin, geographic proximity, maraming kababayan sa Taiwan at yung issue po ng national sovereignty. Ano pong tingin nyo dito, Attorney Raul? Hindi ba talaga maiiwasan? Madadamay ba talaga tayo? Ano po ang tingin nyo dito? Kung ang dahilan na ating pagiging masama po dyan sa gulo sa Taiwan, kung sakali man po na ang China ay sasakupin na niya tuluyan ang Taiwan, dahil ang Taiwan naman ay talagang kabahagi po yan ng China, isang probinsya po lamang po yan ng China. At ang ating mga kababayan ay mahigit 150,000-180,000 na nagtatrabaho sa Taiwan. No? Ang dapat gawin po ng Pilipinas, meron na siyang contingency plan na kung sakali bago sumiklab ang kaguluhan dyan, kasi malalaman naman natin kung sakaling darating na yung digmaan dyan, ay kailangan mailikas kaagad yung ating mga mamamayan at pabalik sa Pilipinas. At importanteng magawa po natin yan. Tulad po ng ginawa ng gobyerno ng Pilipinas nung nagkakagulo po dyan sa Middle East. Noong mga 1990s, tapos noong mga early 2000, naalala nyo yung gera po dyan sa Iraq at saka sa Kuwait, na daming mga Pilipino nandiyan din po sa Middle East. Hindi lamang po yung mga Pilipino nasa Iraq o nasa Kuwait, pati yung mga nasa karatig bansa na baka pwedeng madamay kung lumawak yung kaguluhan po dyan, ay nagawan po natin ang paraan. Naiuwi po natin yung ating mga kababayan. Ganun na naman po ang nangyari. Noong nagkagulo na naman po dyan sa Iraq, sa pangalawang digmaan ng Iraq, sakupin po uli yan ng Amerika, muli, nailikas po natin. Hindi po tayo nagpadala ng mga sundalo at sumausap po sa gera doon sa Iraq. Bakit po natin iisipin ngayon na pwede tayong madamay at tayo ay makikipaglaban? Kanino? Para sa mga Taiwanese? Sa mga Chinese? Hindi po dapat ganon ang isipan ng ating pamahalaan. Ang isipin po ng pamahalaan ay meron tayong malakas na ugnayan sa China, hindi tayo pwede makipaglaban po dyan sa gulo nila sa Taiwan. Maliban na lamang po, kung sakali man pong sumiklab ang kaguluhan po dyan sa Taiwan, ay bubombahin po tayo ng China. At dahil nga po, nandito yung mga base po ng militar ng Amerika, dahil pag ang base militar ng Amerika ay gagamitin ng Amerika para tulungan ang Taiwan at makikipaggera ang Amerika sa Taiwan, ay siyempre kung gagamitin nila yung base militar ng Amerika dito, itong mga EDCA, siyam na EDCA dito, EDCA bases dito sa Pilipinas, ay maaari tayong girahin ng China. At pag ginawa ng China sa atin yan, ay masasabak talaga tayo sa gulo. Ganun po ang magiging sitwasyon. Pero wag po natin pangunahan yung sitwasyon at sasabihin natin na maghanda tayo sa gera. Kung sakali man po mangyari dyan sa Taiwan, madadamay po tayo at hindi natin maiwasan na makilahok sa hidwaan na yan. Yan po ang piling dapat po nating gawin. Iwasan po natin na tayo po ay masama sa gulo dyan po sa Taiwan kung sakali pong sisiklab ang kaguluhan po dyan. Opo. Attorney, si Admar po ito. Magandang umaga po. Grabe ang tapang ng pananalita ng Magandang umaga, Edmar. Opo. Yung pananalita ng ating mga opisyal ng gobyerno, matapang talaga, lalo na sa laban dito sa China. Pero, alam natin, dambuhala yung China. Pero meron tayong internal problem ngayon, lalo na dito sa issue ng korupsyon. Nakikita nyo ba na magiging matagumpay tayo sa katapangan natin, lalo na dyan sa usapin sa South China Sea. Dito nga sa loob ng ating bansa, talagang ang dami pong problema po. Binawasan nga yung sa budget para sa modernization program ng ating Armed Forces of the Philippines. Attorney, ano masasabi nyo po? Alam mo,
Edmar, sa totoo lang yung ating problema dyan sa West Philippine Sea, napakaliit na problema po yan. Hindi po dapat palakihin yan, pero pinapalaki po ng ibang mga grupo na ang kanila pong mga tingin ay maaari pong pagkakitaan nila. Kung sakaling tayo ay bibili ng maraming mga armas, kanino tayo kukuha? Galing sa India, Indonesia, sa South Korea, Amerika. Yun ba yung gusto nila? Kaya kailangan nating armasan ang ating Armed Forces of the Philippines dahil po dyan sa problema sa West Philippines. Hindi po dapat. Hindi po dapat. Kasi maliit lamang po ng problema yan. Kung ikumpara po natin doon sa malaking relasyon natin sa China. Alalahanin natin ang ating trade relations sa China, umaabot yan ng $60 billion every year. Yun yung nasa record, pero alam naman natin mayroon pang mga ibang mga transaksyon dyan na hindi na rin po siguro pumapasok sa official records ng ating pamahalaan. Sa aking pakiwari ay umaabot ng mga $75 billion yung nagaganap na yearly trade relations natin sa China.